Guys, habang inaantay ako, nakakita pa ako na magtitinda. Oh, ayan. Malayo kasi kami talaga sa palengke. Kaya may mga nagro-rolling. Rolling po kasi tawag. Eh, magkano yung ganyan? Dito po 220. 20. Ayan, hipon. Malagay mo lang po. Oo, 100 pesos lang. Budgeted lang eh. Magkano yung bangus? So, bangus po, 260. 260 isang kilo? Ang mahal na pala ng bangus. Eh, doon sa isda na yon, 220 po. pwedeng 100 pesos din. Sige, 100 pesos lang din ng isda na yan. Ano bang isda yan? Salmon po siya. Oh, sige, salmon. Ay, hindi yan matinik? Hindi. Para po siyang galunggong po. Ah, okay. Ito po, saan kaya? Ah, sige. Wala bang dagdag to, kuya? Kahit isang piraso. Parang 4 na piraso lang, guys. Ang 4 na piraso, habol ko na lang dito sa baw. Kasi si Kambal na lang yung kakain ng ano. Pag nanay talaga. Kaya wala pa yung ano kaya nangyari dun sa nanggatid sa eskwela ko? Parang 2 piraso lang yung 100 pesos ah. Ito po. Ayan guys ah. 4 na piraso, 100 pesos. O ganyan lang talaga guys. Huwag tayong mahiya. Ito ang reality. Ito ang reality ng buhay. Ayan, habang naglalakad tayo eh, umaambon-ambon. Inaantay ko din yung aking tunakis. Wala kasi akong holder eh. Diba? Hindi ko alam kung saan ako aabutin ng aking mga paa. Umaambon pa naman. Sana wag lumakas. Parang ayoko nang ituloy yung paglalakad ah. Kasi umaambon guys. Pakita ko sa inyo umaambon. Pakita ko sa inyo wait lang. Pagmasdan nyo guys. Diba? Napaka peaceful ng lugar. Maambon-ambon pa yan guys. Dito lang yan sa San Miguel, Bulacan. Sa aming hometown. Ayan, good morning guys. Napakaganda ng kabukiran. Napakatahimik. Diba? Sobrang peaceful. Sakto ngayon maglalakad tayo kasi medyo malamig ang panahon kasi umaambon-ambon. Umuulan, ayan oh. Ito niya ba mga putik? Putik pa rin yung daanan. Kasi umuulan siya talaga. Eh, sakto kasi hinatid si Kambal. Lalakad-lakad ako. Pabalik. Nakamotor na ako kasi may naman. Hinatid kasi wala kasing pasok ngayon yung panganay ko. So, dito tayo maglakad guys. Ayan o. Yung mga puno na yan guys, Gemelina ang tawag dyan. Pag Gemelina guys, isa yan sa mga ginagawa ng mga furniture. Kasi ang mas matibay is mahogany. So, yan. Yan yung puno ng Gemelina. O, diba? Gemelina yan. Maambon talaga guys. Mukhang mababasa ako para ayoko nang tumuli ah. Actually, bigyan ko po kayo ng sa mga hindi pa nakakaalam. Ang Gemelina po ay isa sa mga ginagawang furniture. Furniture katulad ng pwedeng cabinet, upuan, lamesa, or isa sa materials na ginagamit para gawin sa mga furniture. Yan po yung mga mangga na ine-export. Ganyan po yung puno nun. May mga tanim sila. Ayan, so umaambon na nga. Hindi ko alam kung saan ako tatambay. Medyo lumalakas na nga po yung ulan. Mas masarap kasi maglakad pag medyo umuulan eh. Pero wag naman yung sobrang baha. Eh, shoutout nga pala ako kasi sa mga kasamahan natin dyan sa may nilapagan ng bagyo. Ingat po lahat kasi sobrang lakas daw po ng bagyo. Kaya ingat-ingat kayo guys. Pag alam nyong hindi na safe, lumikas na po kayo. At mas mahalaga po ang buhay kesa sa mga material na bagay. Kasi kahit sabihin mahirap bumangon ulit, at least pag buhay ka, sure makakabangon ka. O, diba? Lumalakas na ng ulan. Lumalakas na ng ulan guys. Tingnan nyo. Ang lakas na ng ulan. Yan may mga santan. Umuulan na nga guys. Ay, hindi umuulan na. Malapit. Lakas ng ulan. Nababasa na ako.
Sumilong na muna ako guys, umuulan na. Sarado pala yung tindahan. Sumilong na muna ako guys dito. Ayan, habang inaantay ko din yung anak ko. Hinabutan ako ulan, kaka-walking. Ayan nga, so ulan din maambon din Saan kaya nakarating yung bata? Hindi na. Kanina pa Nasiraan kaya? Wala pa rin. My God. Kasi kanina pa sila umalis Hanggang ngayon wala pa rin. So, tingnan natin doon. Lakad tayo. Wala kasing dalang cellphone. Ko alam kung saan napunta. Lakad-lakad tayo dito guys. Iba yung pag-walking ko. Umuulan. Umuulan. Ayan, kahit nakakatamad maglakad. Gravity. Kahit nakakatamad maglakad, di ba? Ano kaya nakarating yung naghatid na yun? Bakit wala pa? Siraan kaya yun? Ayan guys, so grabe na yung walking ko. Talagang ano na. Saan kaya nakarating yun? Bata na yun. Bakit wala pa? Layo na nung narating ko Kalain mo naka 2 minutes pa lang pala ako. Kanina pa ako naglalakad. Naplat kaya? O walang gasolina? Kasi kanina pa guys wala pa. Kaya wala pa yun. Yan, huminto muna tayo din. Meron ulit mag second station tayo din. Bang inaantay ko yung anak ko. Yan, station. Umuulan talaga guys, ayan maambon. Hindi ko alam bakit wala pa yun. Nasaan kaya? Yan sana yung lalakarin ko guys, papunta dyan. Kaso lang umuulan mababasa ako masyado pag nilakad ko dyan. Inaantay ko yung anak ko. Pwede din kasing kaming gumawi dyan. Tapos pag tumila ng konting ulan, pwede ng kaya wala pa yun. Itong lugar na to guys, ko lang kayo, antag doon. Ito guys, pag bumabagyo dito, bumabaha. Alam nyo ba tong bubong na yan? Yan. Yung waiting shade na to, napapansin nyo to. Lubog to guys. Ganong kalalim yung baha dito. Akala mo siya dagat. Lubog. Bakit kaya wala pa yun? Nag-aalala ako guys, kasi baka na-flat. Wala naman dalang pera. Kasi pinabaunan ko na si Kambal ng biskwit para hindi na bumili. Kasi laging binibili french fries. Sabi ko yung biskwit na lang na binaon ko, yun na wag na ibili. Kaya hindi nagdala ng pera yun. Hanggang ngayon wala pa. My God, nasa na kaya? Ayan, balik ako dito. Kaya nilagyan nila ng harang yan Kasi mababa tong place na to Pero yung lugar namin guys, hindi naman inaabot. Pero dito, yung bubong na to, talagang lubog to. Lubog, yan, lubog yan. Lubog tong bubong na yan. Imagine nyo kung gaano kataas yung 18 shade na yan. Lubog yan sa Kaya walang nakakadaan dito. Kaya hindi man kami abutin ng bagyo. Hindi man kami abutin ng baha. Pero dito sa may na to, sa area na to, hindi ka rin makakadaan. Kasi nga kaya matatrap ka din. So kung wala kang stock na pagkain o may mahihirapan. So kailangan dito
bangka. Ganun. Pero so far naman sa awa ng Diyos, hindi pa naman buhat ng ako'y isinilang at wag naman sana. Pero way back tayo. Grabe ang mga bagyo ngayon, hindi na kasing malalakas yung mga bagyo dati, pero mas iba yung bagyo ngayon, grabe. Talagang mas tumitindi yung, kasi wala na nga nagpoprotektang kalikasan. Kung marami sanang mga puno, mas napoprotektahan talaga yung ating mga, ano, at saka kasi nga hindi nakakagawa ng flood control. yung budget talaga sa ano, para mawala yung baha. Saan kaya punta yung anak ko? Bakit kaya wala pa? Nadyo guys, oh. Yung araw, kahit anong oras na nakasikat pa rin yung araw. Yan, oh. Kita nyo ba? Lakad talaga tayo din, eh. Hindi ko alam ko talaga kung nasa na yung yan. Pakarin natin. Kasi wala nang ambon, eh. Pero dala-dala ko pa rin yung isda. Hindi sana maging binasa. Lakarin natin ng kahit mga 30 minutes yung pinakagitna doon. Pakita ko lang sa inyo yung ano. So, kung mapapansin nyo, umikot lang kami. Wala kasing diretsyon daan. Pero kung may diretsyon daan guys, doon lang yun sa amin, no? So, syempre, bukid to, hindi ka makakadaan. Yung kalsada niya kasi, ayun. Yung sa mga nyugan. Kaya, malalayo kasi ang mga, yun po yung sinasabi ko nga pala, di ba yung wifi namin, ginagawa. Mapapansin nyo po, tingnan nyo, ang lalayo talaga ng mga bahayan pa. Kaya hindi pa talaga siya ganun katulad ng iba, tabi-tabi talaga. Ayan. Yung pinaka sinasabi kong mamaya ituturo ko sa inyo kung saan tapat yon. Ganyan ka lalayo pa yung mga pagitan. Ayan, okra ata to guys, oh. Yan, oh. Yan, may tanim silang okra. At sa susunod na araw na paglalakad ko guys, yung kalsada na yon yung pupuntahan natin. Doon sa kabila naman yon, maraming ikot-ikot. Ayan. Papansin nyo. Ito yung dati nung nag-aaral kami dito. Wala kang makikitang kalsada. Puro pa lang. Tingnan nyo yung okra, oh. Yan, dahil taning okra. Ayan, yung lugar na yan, ayan. Yan, dito lang. Tataka, wala pa yung anak ko. Puro, hindi, kaya, natataka kayo bakit wala siyang tanim na palay, yung area na to. Kasi yung area na to guys, mataas. So, hindi siya pwedeng ng tubig ulan. Tapos kung wala ka ring parang deep well na tinatawag, hindi mo siya matatamnan. Hindi mo siya matatamnan. Kasi kailangan dito meron kang pampatubig. Pag wala kang pampatubig, hindi mo to matatamnan ng palay. Unlike dito mababa, oh. Kapag umulan, yung katabi niya, pag umulan, naka-stack yung tubig. Kasi nga laging mababa yan, eh. Eh dito mataas, so walang tubig na So, syempre, mahirap ding, ayun, katulad nun, yung pampatubig na yun. Nakita niyo yung pampatubig na yan? Hindi man na naman makakasapat yan kung ang palay mo ay ganyan kaluwang. Tapos yan lang yung pampatubig. So, ang palay kasi pag kinulang din at sumobra sa tubig, sabi nga nila pag kulang at sobra, nakakasama din. Ayan, kaya tinamnan na lang nila ng gulay kaysa sa palay. Reality yan dito guys sa bukid. Lalo na yung mga matataas na lugar na walang pampatubig. Gulay na lang yung tinatanim nila. Kaya sapalaran din sa gulay kasi syempre pag wala ring tubig, wala rin talaga. Ganun guys. Hindi ko na alam kung ano nangyari din sa Junakis ko. Bakit hanggang ngayon wala. So yan yung nilalakad dito. Kailangan ko nang umuwi. Kasi yung isda ko baka mabinasa. Ayan. O diba, may mga tanim ding sagingan. Sa probinsya talaga, kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte talaga ang kanya-kanyang diskarte ang paano mo i-handle mabuhay. Hindi ko mabuti. Kasi wala akong ayan, may mga sagingan, diba? Nilakad ko talaga para makapag-vlog lang ako. Ayan, yun yung papunta sa school na inaaraw-araw na dinadaanan. So, dun sa kabilang na yan, bukas na lang siguro ako maglalakad. Hindi ko alam kung saan na napunta yung Junakis ko. Hanggang ngayon, wala. Lalakad na ako, guys. Papansin niyo mga poste, guys. So, balik ako sa poste, o, diba? Wala nga kaming street light, eh. Wala. Yan, guys, umuwi na ako.
Umuwi na po ako. Umuwi na. Wala akong stick eh. Hindi ako makapag ano.